Kabanata 1671. Natahimik ang silid sa kanyang sigaw, at agad sumunod ang lupon ng mga direktor sa kanyang utos dahil natatakot sila kay Zachary. Lahat sila ay napalingon kay Chris na may kunot ang noo, at naghihintay na magpatuloy siya. Makukumpleto natin ang pagpirma ngayon kapag bumalik na ang internet, sabi ni Chris nang may kumpiyansa. Ipagpatuloy natin ang pagpupulong tungkol sa mga pagbabago sa lupon ng mga direktor. Anong mga pagbabago? Hindi pa nga kayo nakakapirma, kaya sino ba ang pinakamalaking shareholder ngayon? Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang magsalita kung hindi ka ang pinakamalaking shareholder? Johan, nakahanap na ako ng kapalit mo. Kahit na may 5% ka ng shares, wala ka ring karapatang magsalita sa harap ni Mr. Gold, kaya mas mabuting manahimik ka, mariing sabi ni Chris. Ikaw, namula sa galit si Johan. Galit din ng iba, ngunit hindi sila nang ahas magsalita dahil wala silang karapatan dahil wala silang shares. Wala silang magawa kundi panuunin kung paano bastyusan ni Zachary si Johan. May punto si Mr. Stirk, singit ni Jesse. Ako na ang magiging pinakamalaking shareholder ng Knock Group dahil nailipat na sa akin ang shares, kaya ako ang may kapangyarihang magdesisyon. Inabot niya ang isang dokumento at ngumiti sa lahat. Iaanunsyo ko na ngayon ang bagong ayos ng mga tauhan. Hindi kami papayag kung wala pang opisyal na paglilipat. Pagkatapos silipin ang kanyang telepono, tumayo si Callum at malakas na nagsalita. Susunod lamang kami kapag may opisyal ng pirmahan ng kasunduan. Wala kayong karapatang magsalita dahil hindi pa tapos ang huling hakbang. Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang magsalita? Umupo ka, sigaw ni Chris. Chris, huwag mong isipin na natatakot kami sa iyo dahil nagpapanggap kang si Mr. Knock, inilantad ni Callum ang kanyang pagkakakilanlan. Babalik ang tunay na Mr. Knock sa lalong madaling panahon, at ikaw ay makukulong. Nagkagulo ang silid dahil sa kanyang sinabi. Ano, peke ang Mr. Knock na ito? Sabi na nga ba, paano ipapasa ng totoong Mr. Knock ang kanyang share sa iba? Kaya pala impostor. Napakalala. Tumawag tayo ng pulis. Sang-ayon ako. Tumawag tayo ng pulis. Abala ang mga direktor sa pag-uusap at binaliwala ang sigaw ni Chris. Ilang beses sumigaw si Chris ngunit walang nangyari. Kinabahan siya habang nakikita niyang nawawala sa kontrol ang sitwasyon. Walang kwenta, sigaw ni Jesse. Nanahimik si Chris habang namumula sa galit. Bumalik na ba ang internet? Tanong ni Jesse. Inaayos pa. Bilasan ninyo. Opo, sir. Agad na kumilos ang kanyang mga tauhan. Sumilip si Johan sa kanyang relo at napansing 3:15 na ng hapon ngunit hindi pa dumarating ang hinihintay niyang tao. Hindi niya maiwasang magtaka. Sa sandaling iyon, tumakbo si Lucy papunta sa kanya at bumulong. Bumalik na ang internet. Ano? Sigaw ni Johan sa gulat. Kasabay nito, sinabi ni Jesse, bumalik na ang internet. Itutuloy na natin ang opisyal na pagpirma. Inutusan niya ang legal team na pumasok. Kinabahan ng mga direktor habang papalapit ang pagpirma. Huli na ang lahat kapag napirmahan na ang kasunduan. Di nagtagal, pinangunahan ni Nancy ang mga abogado ng pamilya Gold papasok na may dalang mga dokumento. Sumaya ang mukha ni Jesse. Kahit labag sa loob, napilitan si Chris na pumirma. Kinabahan ng mga direktor habang pinapanood ang dalawa na magsimula. Matapos pumirma si Jesse sa tablet, iniabot niya ito kay Chris. Tinanggap iyon ni Chris at nilagdaan ang pangalan ni Zachary. Ngunit may kakaibang nangyari. Hindi kinilala ng sistema ang kanyang pirma at nagpakita ng error. Kumunot ang noo ni Chris. Binura niya ang pirma at sinubukang muli, ngunit pareho pa rin ang resulta. Nang susubok na naman siya, isang malalim na boses ang pumihil sa kanya. Hindi mo na kailangang subukan pa. Binago ko na ang aking pirma. Nagulat ang lahat sa narinig na boses. Sabay-sabay silang napalingon at nakita ang isang sekretaryang may maskara na maliit ang pangangatawan, nagtutulak ng wheelchair habang papasok. Bagaman payat at mahina, hindi nawala ang likas na karisma ng taong nasa wheelchair. Ang kanyang presensya at matalim na mga mata ay malinaw na kay Zachary Knock. Mr. Knock. Siya ba si Mr. Knock? Lahat ay napatingin kay Zachary at kay Chris nang may pagtataka. Kinabahan si Chris. Parang panaginip, hindi siya makapaniwala.
Paano? Hindi ba patay na siya? Agad siyang kinabahan. Nagbago ang kanyang ekspresyon at nanginig pa ang kanyang mga tuhod. Hinawakan siya ni Jessie sa balikat bilang paalala na kumalma. Samantala, nagkagulo na ang silid. Anong nangyayari? Bakit may dalawang Mr. Knock? Sino ang tunay? Siya ang tunay, sabi ni Jessie habang itinuturo si Chris. Ang lalaking iyon ay hindi kamukha ni Mr. Knock. Hindi ko alam kung sino siya at bakit siya nandito. Tama, umayos si Chris at pinilit magmukhang kalmado. Mas kamukha niya si Zachary kaysa sa tunay na Zachary dahil sa payat nitong katawan. Ngunit ang presensya ay hindi niya magaya. Tama iyon, sabi ni Francesca habang nakangiti. Mas kamukha ka pa niya kaysa sa sarili mo. Napatingin ang lahat sa kanya. Sino ang sekretaryang ito? Maliit man, matapang ang kanyang mga mata. Ano bang nangyayari? Hindi ko alam pero parang hindi totoo. Bumalik na ang internet. Dapat tumawag na tayo ng pulis. Oo, nag-usap-usap ang mga direktor. Hindi ba ninyo nakikita na ito ang tunay na Mr. Knock? Sigaw ni Johan ngunit hindi siya pinansin. Tumahimik kayo, sigaw ni Chris ngunit walang nakinig. Tahimik. Sa isang sigaw ni Zachary, biglang natahimik ang lahat. Bagaman magkatulad ang boses nila, nangingibabaw ang presensya ni Zachary. Bawat salita at galaw ay may bigat. Siya nga si Mr. Knock. Ramdam ko rin. Tumingin ang lahat kay Zachary nang may tuwa. Mr. Knock, sabi ni Johan habang lumapit. Sa wakas ay bumalik ka na. Sumunod din si Callum. Sana ay hindi na ako magkamali ng papanigan. Matagal akong nagkasakit at kamakailan lang nagkamalay, sabi ni Zachary. Lucy, kunin mo ang laptop. Opo, parang nanaginip si Lucy bago kumilos. Sino ka para mag-utos? Sigaw ni Chris ngunit natigilan sa malamig na tingin ni Zachary. Ano ang unang teknolohiyang binuo ng Divine Corporation? Ilang chip na ang nagawa nito? Ano ang ika-77 serial number? Ilang subsidiary ang meron ang Knock Group at ilang proyekto ang hawak nito? Ano ang layunin ni Mr. Henry? Masasagot mo ba ang mga ito? Ang sunod-sunod na tanong ni Zachary ay nagpatarante kay Chris. Sa simula, kalmado si Jessie dahil pinamemorize na niya kay Chris ang lahat ng impormasyong iyon. Ngunit hindi ito nasagot ni Chris ng maayos at kapanipaniwala. Dahil doon, kinabahan si Jessie at paulit-ulit siyang tinitingnan. Akala mo ba matitinag mo ako sa ganitong mga tanong? Sabi ni Chris habang pilit inaalala ang mga sagot. Ang unang teknolohiyang produkto na ginawa ng Divine Corporation ay ang Child GPS Tracking System. Sa kabuuan, nakagawa kami ng 77 chips, at ang serial number ng ika-77 ay. Hindi niya maalala ang serial number. 67 lang ang chips ng Divine Corporation at ang serial number ay XSEG 867636868R2, malamig na sabi ni Johan. Wala kailanman naging 77. Ako, natigilan si Chris at agad bumawi. Siguro nagkamali lang ako ng tanda. Tumatanda ka na, Johan, sabi ni Zachary habang bahagyang ngumiti. Totoong 77 ang nagawa ng Divine Corporation. Ang huling 10 ay kay Robbie na, ay hindi pa naitala ngunit dapat isama. Oo, tama, sabi ni Johan habang tinapik ang noo. Nakalimutan ko ang 10 ginawa ni Robbie. Sabi mo nagkamali ka lang ng tanda, taas kilay na sabi ni Zachary kay Chris. Kinabahan si Chris at hindi makatingin. Ipagpatuloy mo ang pagsagot, sabi ni Zachary. Bilang presidente ng Knock Group at pinuno ng pamilya Knock, ang mga susunod na tanong ay dapat alam mo. Oo, alam ko yun, mabilis na sagot ni Chris. May 37 subsidiary ang Knock Group na may kinalaman sa teknolohiya, pananalapi, real estate, alahas, fashion at iba pa. Ang layunin ni Mr. Henry sa pagtatatag ng Knock Group ay ang pamunuan ng mundo. Pwede na rin, sabi ni Zachary na may ngisi. Ngunit ang kabuuang bilang ng subsidiary ay 41, dahil may 2 pang bagong kumpanya sa renewable energy na itinayo ko sa dartan 2 buwan na ang nakalipas. Ikaw, nagulat si Chris dahil hindi niya alam ang 2 bagong kumpanya. Tama, ako ang namamahala sa 2 iyon, sabi ng isang matandang direktor habang nakatingin kay Zachary. Siya nga ang tunay na Mr. Knock. Nakabalik na si Mr. Knock. Mr. Knock. Nang makumbinsi,
Agad lumapit ang lahat ng direktor kay Zachary. Tumingin si Francesca kay Zachary nang may paghanga. Ngayon lang niya napagtanto na ang taong inakala niyang pangit ay napakahusay pala. Sa may bintana, nakatingin si Nancy kay Zachary habang naiiyak. Siya ang lalaking hinangaan at minahal niya sa buong buhay niya. Itinuro ko na sa iyo mula pagkabata na dapat magsikap dahil kung hindi, babalikan ka nito balang araw. Kahit nasa wheelchair, nananatili ang awtoridad ni Zachary. Sa loob lamang ng ilang minuto at ilang tanong, tuluyan niyang natalo si Chris. Sa galit, napapikit si Jessie at napakuyom ang kamao. Alam niyang hindi kayang pantayan ni Chris si Zachary, ngunit hindi niya inaasahan na ganito kalaki ang agwat. Magkaibang mundo sila, Mr. Gold, malamig na sabi ni Zachary habang tumingin kay Jessie. Tandaan mo na kahit gaano kalaki ang knock group, maaaring hindi mo ito kayang lamunin. Napirmahan na ang kasunduan at aprobado na ng mga awtoridad, matigas na sagot ni Jessie. Kahit hindi matuloy ang paglilipat, akin pa rin ang shares. Talaga, panunuyan ni Zachary. Hindi mo ba alam na kapag napatunayan ng pulis na hindi siya ang tunay na Zachary Noct? Itinuro niya si Chris. Lahat ng dokumentong dinaanan niya ay mawawalan ng bisa. Subukan mo munang patunayan, saka natin pag-usapan, sabi ni Jessie habang lumapit kay Zachary at nagbanta. Pag-isipan mong mabuti kung mas mahalaga sa iyo ang shares o ang buhay ng anak mo. Plano ko sanang harapin ka sa tamang oras, pero mukhang gusto mo nang mamatay, singkit ang mga mata ni Zachary. Nagagawa mong kidnapin ang anak ko. Mukhang sawa ka na sa buhay. Haha, ano ang magagawa mo? Sagot ni Jessie. Pumalakpak siya at agad naglabas ng baril ang kanyang mga tauhan at tinutok kay Zachary. Natigilan ang lahat dahil hindi nila inaasahan na may baril sa loob ng silid. Sa sandaling iyon, lumakas ang loob ni Chris. Dad! Lumapit si Nancy ngunit pinigilan siya. Ang lakas ng loob mo. Naisip mo ba ang kahihinatnan? Malamig na sabi ni Zachary. Hindi ko iniisip ang kahihinatnan, mayabang na sagot ni Jessie habang humihit-hit ng sigarilyo. Wala ka nang magagawa, Mr. Noct. Mas mabuting pumirma ka na lang. Itinulak niya ang laptop kay Zachary. Pumirma ka at may pag-asa pang mabuhay ang asawa at anak mo. Kung hindi, tiningnan niya si Zachary nang may pangungutya. Pili ka na at wasak ang pamilya mo. Ano pa ang silbi ng mabuhay? Ano, sabi ni Zachary habang kukunin ang telepono. Lintik ka. Biglang sinipan ni Francesca ang upuan ni Jessie at bumagsak ito. Napahinto ang lahat. Bago pa makakilos ang iba, sinakal na ni Francesca si Jessie. Galit ako sa mga taong gumagamit ng bata. Hindi ka pabayad sa ginawa mo kay Alpha at ngayon ginagamit mo ulit ang anak ng iba. Tigil. Itinutok ng mga tauhan ni Jessie ang baril kay Francesca ngunit lalo pa niyang hinigpitan ang pagkakasakal. Nang handa nang pumutok ang mga baril, sumigaw si Zachary. Pumasok kayo. Agad pumasok ang mga pulis kasama si Lupin. Natigilan ang mga tauhan ni Jessie. Doon naunawaan ng lahat na planado ito ni Zachary. Umupo si Chris at napagtanto na tapos na siya. Sabihin mo na, nasaan ang bata? Galit na tanong ni Francesca. Hindi makapagsalita si Jessie dahil halos hindi na siya makahinga. Bitawan mo muna siya, sabi ni Zachary habang lumapit. Mapapatay mo siya, karapat-dapat lang sa kanya iyon. Binitawan niya si Jessie ngunit sinipa pa ito ng ilang beses. Ikaw, galit na galit si Jessie at nanginginig. Mukhang ayaw mo nang makitang buhay ang asawa at anak mo. Ikaw, susugod sana si Francesca ngunit pinigilan siya ni Zachary. Kumalma ka. Kabanata 1675. Kumalma ako, sabi mo. Magmumura pa sana si Francesca nang mapansin niyang sinusubukang tumakas ni Chris sa likuran. Mabilis siyang kumilos upang habulin ito. Bumalik ka rito. Pagkalabas ni Francesca, tuluyang naging maayos ang silid. Agad na inaresto ng mga pulis ang mga tauhan ng pamilya Gold pati si Jessie. Bakit ninyo ako inaaresto? Reklamo ni Jessie. Ano bang krimen ang ginawa ko? Pinaghihinalaan kang sangkot sa pagdukot kina Robinson at Jameson Noct, at paggamit ng ilegal na paraan upang makuha ang ari-arian ng Noct Group. Hindi ba sapat iyon? Pinaghihinalaan lamang, nasaan ang ebidensya? Kung wala kayong ebidensya, maaari ninyo akong imbitahan sa investigasyon, pero wala kayong karapatang arestuhin ako,
sabi ni Jessie habang hinahaplos ang leeg at nakangisi. Huwag ninyong isipin na hindi ko alam ang batas dahil kabisado ko ito. Ang mga ilegal na baril ng mga tauhan mo, hindi ba iyon paglabag sa batas? Tanong ng pulis. Sila ang managot sa ginawa nila. Ano ang kinalaman ko roon? Sagot ni Jessie. Ikaw, may ebidensya ba kayo o wala? Kung wala, mas mabuting kausapin ninyo ako ng maayos, mayabang na sabi ni Jessie. Nandito ang mga abogado ko at kaya nila kayong edemanda kung gagalawin ninyo ako. Ebidensya ang gusto mo. Binuksan ni Zachary ang laptop at ikinonekta ito sa projector. Ipinakita niya ang mga video kung saan makikita si Jessie na nag-uuto sa pagdukot sa mga bata. Nagulat si Jessie at hindi makapaniwala. Ano ito? Saan ninyo nakuha ito? Agad siyang tumingin kay Nancy. Alam niyang sa loob iyon ng study room nakuha, at tanging miyembro lamang ng pamilya ang makakagawa nito. Pasensya na, Dad, sabi ni Nancy ng buong tapang. Pinalaki mo akong maging tapat. Ikaw, galit na galit si Jessie at sinugod siya para sakalin. Traidor ka, papatayin kita. Nang tingnan ni Nancy ang kanyang ama at maalala ang lahat ng sakit na dinulot nito, wala siyang naramdamang awa. Tanging galit ang nasa puso niya. Officer, may ebidensya rin ako ng sabwatan ni na Mr. Gold at Chris Broyd para agawin ang ari-arian ng pamilya Noct. Malinaw at kumpleto iyon. Mabuti, sumama ka sa amin sa istasyon para sa investigasyon. Sinamahan si Nancy ng pulis. Sige, sagot niya at umalis nang hindi pinapansin ang galit ni Jessie. Namula ang kanyang mga mata nang madaanan si Zachary na para bang may gustong sabihin ngunit pinili niyang manahimik. Salamat, sabi ni Zachary. Pamatak ang luha ni Nancy ngunit yumuko lamang siya at umalis. Huwag mong isipin na nanalo ka na, Zachary Noct, sigaw ni Jessie. Nasa akin pa rin ang anak mo at ang asawa mo. Nailigtas na ang anak niya. Biglang may malamig na boses na nagsalita. At narito ang asawa niya. Nang inag si Zachary. Nang lumingon siya, halos madurog ang kanyang puso sa nakita. Duguan ang mukha, pula ang damit, basa ang buhok sa dugo at may malubhang sugat sa balikat, ngunit matatag pa rin si Charlotte. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit habang nakatingin kay Jessie. Hindi kailanman mananaig ang masama laban sa mabuti. Natalo ka na. Bumagsak si Jessie sa sahig. Tuluyan na siyang natalo. Dalhin ninyo siya. Dinala ng mga pulis si Jessie at ang kanyang mga tauhan. Tumingin si Charlotte sa paligid at nang makita si Zachary ay napaiyak siya. Sa sandaling iyon, napuno siya ng sari-saring emosyon. Ang makaligtas sa kamatayan at makita muli ang minamahal ay isang napakalaking biyaya. Charlotte, nanginginig na tawag ni Zachary habang inabot ang kanyang kamay. Gusto sanang tumakbo ni Charlotte papunta sa kanyang ngunit nang humakbang siya ay nawalan siya ng lakas. Charlotte, Miss Lindbergh. Agad siyang tinulungan ni Reyna at dinala sa ospital. Mahigpit na hinawakan ni Zachary ang kamay ni Charlotte at hindi ito binitawan. Nasasaktan siya sa nakikitang kalagayan nito at puno siya ng pagsisisi. Pinagsisisihan niya na hindi siya agad nakabalik at hindi niya ito naprotektahan. Ipinangako niya sa sarili na hindi niya bibitawan ang kamay nito. Kasama sina Lupin at Ben habang papunta sa ospital at naiwan si Bruce upang ayusin ang lahat. Napag-alaman sa investigasyon na ang aksidente ni Spencer ay dahil sa pananambang. Ngunit nakaligtas siya dahil may nagbabantay sa kanya. Nakahinga ng maluwag ang mga direktor. Kahit may investigasyon pa, nagkaroon sila ng pag-asa sa pagbabalik ni Zachary. Naniniwala sila na babangon muli ang Noct Group at Divine Corporation. Maraming sugat si Charlotte ngunit hindi ito nakamamatay. Ang pagod at pagkawala ng dugo ang dahilan ng kanyang pagkahimatay. Habang hawak ang kanyang kamay, binantayan siya ni Zachary at puno ng lungkot ang kanyang puso. Matapos gamutin ni Reyna si Charlotte, ipinaliwanag niya ang sitwasyon. Maayos na ang kumpanya ngunit nakatakas si Chris at nawawala si Francesco. Hindi pa lubusang gumagaling ang sakit mo at wala si Francesco. Ano ang gagawin natin, Mr. Noct? Huwag kang mag-alala. Babalik siya, sagot ni Zachary. Mabuti naman. Suriin mo ang CCTV ng kumpanya. Tingnan mo kung pumunta si Danrick, utos ni Zachary. Nagulat si Reyna. Hinabol ni Francesca si Chris ngunit hindi siya makakatakas kung walang nangyari.
Malamang dumating si Danrick kaya siya umalis. Naiintindihan ko. Umalis si Reyna upang gawin ang utos. Dumating si Bruce. Tapos na ang lahat. Nahuli na ang mga tauhan ni Jesse at naibalik ang ayos ng kumpanya. Mabuti. Paano si Robbie? Nakontak ko si Sean. Dinala niya si Robbie kay Mr. Lindbergh at babalik din mamaya. Napakunot ang noo ni Zachary. Alamin mo kung nasaan sila. Hindi maintindihan ni Bruce. Hindi niya agad ibinalik si Robbie kaya siguro gusto niyang ipagpalit ito kay Francesco. Mahalaga sa kanya si Francesco kaya pumunta siya rito. Alam niyang may koneksyon ito sa amin kaya ginagamit niya si Robbie bilang kapalit. Hinihintay niya na ibigay natin si Francesco kapalit ni Robbie. Bakit niya gagawin iyon? Sabi ni Bruce. Tiyo siya ng bata kaya bakit niya gagamitin bilang panakot? Hindi niya sasaktan si Robbie, tiyak na sagot ni Zachary. Gusto lang niyang pabalikan si Francesco sa kanya. Ano ang gagawin natin? Sabi ni Bruce na nag-aalala. Iniligtas ni Mr. Lindbergh si Miss Lindbergh at ako ngayon. Hindi natin pwedeng gawing lantaran na alitan ito. Matapos ang lahat ng nangyari, mas naging mature si Zachary. Nagbago ang pananaw niya sa relasyon ng pamilya Lindbergh at knocked at nawala ang dating galit niya kay Danrick. Kung iisipin ang lahat, siya ang nagligtas kina Charlotte at Robbie at ang asawa niya ang nagligtas sa akin. Malaki ang utang na loob natin sa kanila. Nagulat si Bruce. Ayusin mo na ang mga bagay sa opisina, utos ni Zachary. Opo, umalis si Bruce. Binalikan ni Zachary si Charlotte at masakit sa puso niya ang kalagayan nito habang hinahaplos ang pisngi. Maraming dugo ang nawala kay Miss Lindbergh at mahina pa siya. Hindi siya magigising hanggang gabi, sabi ng doktor. Naiintindihan ko, sagot ni Zachary at tumingin kay Lupin. Ikaw muna ang bahala sa kanya. Opo, aalis ka, tanong ni Lupin. Kailangan kong pumunta sa opisina, pero babalik ako mamaya. Sige, ako na ang bahala rito. Sinamahan siya ni Lupin palabas kung saan naghihintay si Ben. Mr. Knock, emosyonal na sabi ni Ben. Pareho silang nasa wheelchair at maraming pinagdaanan. Mabuti at ligtas ka, sabi ni Zachary habang tinapik ang balikat nito. Magpagaling ka agad. Kailangan pa kita. Opo, Mr. Knock. Naghihintay sina Marino at ang iba pang tauhan sa koridor at natuwa sila nang makita siya. Mas lalo nilang pinahalagahan ang paglilingkod kay Zachary matapos ang lahat. Walang nawala sa inyo. Mabuti iyon. Ngumiti si Zachary at namula ang mga mata nila. Mananatili ang unang grupo para bantayan si Madam at ang pangalawa ay sasama sa akin sa opisina. Opo, tahimik, sabi ni Zachary. Huwag ninyong gisingin si Madam. Natawa sila ng mahina. Napaiyak sina Bruce at Ben sa eksenang iyon. Akala ng iba malamig si Zachary pero alam nila na mabuti itong tao. Matapos ang lahat ng pagsubok, tila mas gaganda na ang mga susunod na araw. Binuksan ni Lupin ang kurtina at nakita ang bahaghari. Parang ang lahat ay muling naging maayos. Tumunog ang telepono. Agad niya itong sinagot. Hello, Morgan. Nasaan si Miss Lindbergh? Tanong ni Morgan. Hindi pa siya gising. Bakit? May pinadala si Mr. Lindbergh para sunduin ang mga bata at naghihintay na ang sasakyan. Gusto ko sanang ipaalam kay Miss Lindbergh. Sandali. Tinatanggihan mo ba ang utos ni Mr. Lindbergh? Sabi ng boses ni Sean. Hindi yun ang ibig kong sabihin, Sean, sagot ni Morgan. Gusto ko lang ipaalam kay Miss Lindbergh. Sugatan siya kaya hayaan mo muna siyang magpahinga, sabi ni Sean. Hinihintay ako ni Mr. Lindbergh na ibalik ang mga bata. Naiintindihan ko. Hindi na nagsalita si Morgan at agad sinundo ang mga bata. Sa ospital, tinawag ni Lupin si Morgan ngunit hindi na ito sumagot. Naalala niyang nasa Northridge na si Sean at hindi ito susuway. Tinawagan niya si Zachary. Gusto ni Danrick na pabalikan si Francesca gamit ang mga bata, sabi ni Lupin. Dahil mga anak niya iyon, wala akong karapatang pigilan. Oo pero, naalala ni Lupin ang usapan kanina. Kapag umalis si Francesco, hindi nagagaling si Zachary. Kung magising si Charlotte, mag-aalala siya. Ikaw ay mula sa pamilya Lindbergh kaya huwag kang magpadala sa emosyon. Pagkatapos ay pinatay ni Zachary ang tawag. Naiwan si Lupin na naguguluhan. Alam niyang pinaalalahanan siya ni Zachary na huwag kalimutan ang kanyang tungkulin.
Hindi niya kayang ipagkanulo si Danrick ngunit ayaw din niyang masaktan si Charlotte. Huminga siya ng malalim. Maya-maya, tumawag si Morgan. Dinala na ni Sean ang mga bata. Sabi ni Robbie kakausapin niya si Miss Lindbergh paggising nito. Kung gusto ni Mr. Lindbergh na kunin sila, wala tayong magagawa. Hintayin na lang nating magising si Miss Lindbergh. Ikaw na ang bahala kina Jamie at Ellie. Sige, kumusta ang Knock family? Tanong ni Morgan. Naaresto na si Jesse at nakatakas si Chris. Inaayos na ni Bruce ang natitirang problema. Maayos na ang lahat. Mabuti naman. Bumalik na ba si Mr. Zachary? Oo, mabuti. Habang nag-uusap sila, may biglang pumasok sa bintana. Lumingon si Morgan ngunit may kutsilyo nang nakatutok sa leeg niya. Nagulat siya. Francesca, pinatahimik siya nito. Ibababa ko na ang tawag. Pupuntahan ko sina Jamie at Ellie. Sige, pagkababa ng tawag, maingat na nagsalita si Morgan. Miss Lindbergh, patawarin mo ako. Bagaman kay Charlotte siya nagtatrabaho, alam niyang mahal ni Danrick si Francesca. Bakit mo ako tinatawag na ganyan? Sabi ni Francesca. Sino ang Miss Lindbergh? Ikaw ang asawa ni Mr. Lindbergh. Hindi ka namin pwedeng galitin. Sabihin mo lang ang gusto mo. Nasaan ang mga anak ko? Tanong ni Francesca. Hinanap ko sila pero wala sila. Kaninang ilang minuto lang, dinala sila ni Sean, sagot ni Morgan. Kilala mo si Sean. Siya ang kanang kamay ni Mr. Lindbergh. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Ano ang ibig mong sabihin? Inutusan ba ng gagong si Danrick ang iba na kunin ang mga anak ko? Gulat na sabi ni Francesca at halos marinig ng mga gwardya sa labas. Malamang inutusan ni Mr. Lindbergh na sunduin ang mga bata, sagot ni Morgan habang nag-aalangan. Ikaw lang ang may lakas ng loob na tawagin siyang ganyan. Paano niya nagawa iyon? Galit na galit si Francesca. Ano ang address nila? Hindi ko alam, Miss Lindbergh, maingat na sagot ni Morgan. Kung hindi mo alam, sino ang may alam? Nasaan si Charlotte? Sugatan si Miss Lindbergh. Nasa ospital siya at hindi pa nagigising. Nasaan si Zachary? Nasa opisina siguro si Mr. Knock. Huwag kang mag-alala, Miss Lindbergh. Sina Alpha, Beta, at Gamma ay mga anak ni Mr. Lindbergh. Hindi niya sasaktan ang mga ito. Hindi pa natatapos magsalita si Morgan nang tumalon na si Francesca palabas ng bintana at tumakbo. Nang sumilip si Morgan sa bintana, napaatras siya sa takot. May berdeng ahas na nakausli ang dila. Ngunit hindi siya kinagat nito. Sa halip, gumapang ito papunta sa balikat ni Francesca at nagtago sa kanyang balabal. Mabilis na tumakbo si Francesca sa kagubatan. Sa puno, lumipad si Fifi at nag-ingay kaya nagliparan ang mga ibon. Kinabahan si Morgan. Natakot siyang baka puntahan ni Francesca si Charlotte kaya tinawagan niya si Lupin. Ngunit si Lupin ang unang tumawag. Ano ang nangyayari? Parang kakaiba ang boses mo kanina. Dumating si Francesco, sabi ni Morgan. Nang malaman niyang kinuha ni Mr. Lindbergh ang mga bata, nagalit siya. Hindi ko alam kung pupunta siya kay Miss Lindbergh. Hindi naman siguro. Mukha naman siyang maayos kausap, sabi ni Lupin ngunit isinara niya ang mga bintana. Pero mas mabuting mag-ingat. Oo, bantayan mo si Miss Lindbergh. Pagkababa ng tawag, nagpadala ng mensahe si Lupin kay Zachary tungkol sa pagdating ni Francesca at galit nito. Nang mabasa iyon ni Zachary, kararating lang nila sa Divine Corporation. Sinalubong siya ni Lucy at ng mga gwardya at tinulungan siyang bumaba. Sa elevator, ipinaliwanag ng mga opisyal ang mga pagbabago sa kumpanya. Agad nagbigay ng plano si Zachary at ipinagbawal muna ang media interview. Kahit matanda na si Johan, nanatili siya sa kumpanya. Nakaramdam ng guilt si Zachary at agad niyang inako ang trabaho. Nang siya na ang namahala, naging maayos ang lahat. Kitang-kita ang kaibahan niya sa impostor. Walang makakapalit sa kanyang kakayahan. Habang abala siya, ibinigay ni Lucy ang telepono. May tawag si Miss Gold. Papuntahin mo siya rito, sabi ni Zachary. Makalipas ang ilang sandali, dumating si Nancy kasama ang dalawang bodyguard at may dalang mga dokumento. Pagkatapos maghanda ng kape, umalis si Lucy. Tumingin si Zachary kay Nancy. Umupo ka,
Salamat. Umupo si Nancy at hindi maalis ang tingin sa kanya. Ngayon lang sila nagkaroon ng pagkakataong mag-usap ng maayos. Bagaman kapareho ng mukha ang nakikita niya dati, iba ang pakiramdam kapag ang tunay na Zachary ang kaharap. Ngunit nagbago na ang lahat. Kabanata 1680. Natapos mo na ba ang pahayag mo sa pulis? Tanong ni Zachary. Oo, sagot ni Nancy. Sa 4 na oras, sinabi ko ang lahat at ibinigay ang ebidensya. Sabi ng abogado ko, hindi na makakalabas ang ama ko. Nagsisisi ka ba? Hindi, ngumisi si Nancy. Nang makita ko siyang ganoon, nasiyahan pa ako. Babalik ako sa Salinsburg para dalawin ang puntod ng nanay ko. Siguradong matutuwa siya. Natahimik si Zachary at naisip ang pinagdaanan ni Nancy. Mr. Knock, tutuparin mo pa rin ba ang pangako mo? Siyempre, kapag tinulungan mo akong idiin ang ama mo, hindi ko gagalawin ang pamilya Gold at tutulungan pa kitang umangat. Sa totoo lang, ako na rin naman ang papalit sa kanya. Hindi ako matatalo ng kapatid ko. Kailangan ko lang ang pangako mo. Tumutupad ako sa salita. Salamat. Yumuko si Nancy. May sasabihin sana siya ngunit nag-alangan. Ano iyon? Hindi pa kami kasal ni Chris. Nagpanggap lang kami kaya walang rehistro. Nag-isip siya kung susubukan pa ba niya si Zachary, ngunit napagtanto niyang wala itong nararamdaman para sa kanya. Hindi siya para sa kanya. Kahit kasal pa kayo, hindi yun magiging legal dahil impostor siya. Mas mabuti na rin na hindi rehistrado. Ibig sabihin, pakakasalan mo si Charlotte. Oo, bibigyan ko siya ng masayang kinabukasan. Binabati kita, sabi ni Nancy habang umiiyak. Tumayo siya at umalis. Salamat, sagot ni Zachary. Pagdating sa pinto, lumingon siya. May isa pa akong hiling. Ano iyon? Pwede bang ako na ang bahala kay Chris? Galit ang kanyang mga mata. Hindi maaari. Ako ang haharap sa kanya. Nadismaya si Nancy ngunit umalis na. Pagkatapos ng trabaho, napansin ni Zachary na gabi na. Umalis siya papuntang ospital kasama sina Bruce. Paglabas ng sasakyan, may narinig siyang sigaw ng agila. Tumangala siya at alam niyang dumating na siya.